Pinanis ni Kai Sotto ang import, paano ba naman 2 beses na iskuran sa loob ng paint, 1-on-1 ang labanan na merong pisikalan opensa ni Kai Sotto na naig sa mga play na ito. Pinapainit na nga ng Japan B1 B-League ang paparating na laro ni na Kai Sotto at ng Yokohama B-Core laban sa team ng Toyama Grouses. Promotion ng laro, kanila na ngang pinost schedule ng laro, kita na nga ng mga fans, inaabangan na, excited na rin ang mga fans dahil sa mahaba ang naging break ng Japan B1 B-League, halos 2 linggo ang nakalipas. Nagiging matunog na nga rin ang paglipat ni Renza Bando sa ibang teams ng KBL at maging ang Japan B1 B-League nga ay nagkakaroon ng interes sa kanya. Halos po patapos na nga rin ang regular season ng KBL kasabay ng pagtatapos ng kontrata ni Renza Bando at magiging free agent ito, kaya naman posible na lumipat ito ng ibang teams o ligas. SG Bilangel dinali ni Chinano Unuwaku at napapansin nga natin ang hindi magandang galawan ng player na ito laban sa mga Pinoy basketball players. Una si Renza Bando, tinulak niya habang nasa ere, kaya naman masama ang pagkakabagsak nila Kai at hanggang sa ngayon ay meron pa ring epekto ang injury na ibinigay ni Chinano Unuwaku kay Renza Bando. Ngayon naman SG Bilangel, shin injury ang kanyang natamo, out na nga si SG sa natitirang season ng KBL. Nakakahalata na nga rin ng ilang KBL fans, parang sinasadya ni Chinano Unuwaku na isa-isahin ang mga Pinoy basketball players sa KBL. Humihingi nga rin ng mas mabigat na sanction ang mga KBL fans laban sa player na ito. Place tayo ni Kai Sotto na kung saan naging maganda ang galawan nito laban sa mga players ng Japan B1 B-League at maging sa mga import. Sa unang eksena natin, Kai Sotto na pa fast break, isang 7-3 tumatakbo para sa isang layup, maging ang kanyang mga kakampi ay napatayo nga rin dahil sa opensa na ginawa ni Kaiju dito. Dito naman ipinakita ni Kai Sotto na kayang-kaya niyang makipag 1-on-1 laban sa import. Konting lapit sa basket, ikot ng konti, body contact, sabay release ng isang floater hook. Ganda ng opensa ni Kaiju laban sa import. Good defense ang pinakita ni Kai Sotto laban sa import. Ilang kalaban sa play na ito naging physical ang import. May konting pasiko pero Kai Sotto matyaga na nanatili sa harapan, mintis ang tira ng kanilang kalaban. Kai Sotto pumoste kontra sa import, binigay sa kanya ang bola, pinuwersa ni Kai ang kanyang tira laban sa import, nakalapit sa basket, pasok ang kanyang tira. May lakas nga rin si Kai Sotto na pwedeng tumapat sa 1-on-1 na labanan sa opensa kontra sa import. Replay natin, and 1 pa nga sana ito, pa-forward ang motion ng import laban kay Kai Sotto, may body contact kasabay ng tira. Kayang-kaya ni Kai Sotto ang mga inside plays laban sa mga import at lumalakas na nga rin ang kanyang galawan sa parting ito ng basketball court. Hindi nga rin malayo na makita natin si Renza Bando sa Japan B1 B-League sa susunod na season, at kung mangyari nga ito ay baka dito naman siya makakuha ng isa pang slam dunk title. Hanggang sa ngayon ay hindi pa nga nakaka-recover si Renza Bando mula sa injury na kanyang natamo mula kay Chinano Unuwaku, at ngayon naman ay merong sumunod na biktima, itong si Unuwaku, at ito ay si SG Bilangel naman, tuluyan na ngang out sa season na ito ng KBL. Gagamitin ni Bilangel at Renza Bando ang off-season para makabalik sa 100%, at tungkol naman kay Lakay ay excited na tayo kung saan ito susunod na maglalaro, pwedeng sa Japan B1 B-League at pwede rin na dito sa KBL, parehong team o sa ibang team. Laro ng Yokohama, malapit na nga kontra sa team ng Toyama. Pinoy basketball fans na nainip sa mahabang break ng Japan B1 B-League, Kai Sotto gusto ulit nilang makita sa laro at makagawa ng mga explosive plays na talagang nagpapahiyaw nga rin sa mga fans.